Ang kwento ni Tomby. Noong mga panahong ito, 29 na taong gulang pa lamang si Miguel. Mabait na binata, masipag at walang kahit anong bisyo. Kahit itanong niyo pa sa kung sino sa lugar, siguradong yon ang sasabihin ng mga tao. Hindi ito nakapag-aral. Nakikisaka lamang sa kakilala ng ama. Ngunit sapat naman yon para maibigay ang pangangailangan ng mga magulang. At kahit papano ay nakakaipon din ito. Dahil masipag naman at responsable, palagi siyang nabibiro ng mga magulang na mag-asawa na. Dahil hindi na rin sila magtatagal pa sa mundo. Pero kung tutusin, handa naman na si Miguel para sa ganong buhay. Kaya nga lang, mailap sa kanya ang pag-ibig. Sa katunayan ay NGSB ito. No girlfriend since birth. Dahil yun sa kanyang itsura. Ipinanganak ito na may malaking balat sa muka. Noong bata pa si Miguel, malimit siyang pagkatuwaan ng mga kaklase. Yun rin ang naging dahilan upang piliin niyang huminto na lang sa pag-aaral. Buhat noon ay napirmi na lamang ito sa tahanan upang makaiwas sa mga tao. Kaya ngayon na binata na, wala pa rin itong lakas ng loob na makipaghalubilo. Ngunit nagbago ang lahat nang may dumating na bagong salta sa lugar. Maaga pa lamang, ngunit maalinsangan na ang araw na yon. Kaya naisipan ni Miguel na bumili ng soft drinks. Habang bumibili sa tindahan, napansin niya ang pagdating ng isang tricycle. Paghinto nito, ay siya namang pagbaba ng isang napakagandang dalaga. Ang balat nito'y singputi ng bawang at ang ilong nito'y matangos. Mistulang napakabait sa taglay ng ngiti. Tila anghel kung ilarawan ito ni Miguel. Habang nakatitig sa babae, napatingin ito sa kanya. Hindi siya makahinga ng mga oras na yon. Tila lahat din ng nasa paligid niya ay bumagal. May tinutulungan pala ang dalaga na matandang babae. Pababa sila ng tricycle. May kapayatan ang matanda at maputi ang buhok. Sa tingin ni Miguel, yun marahil ang nanay ng dalaga. Napansin din ni Miguel na napakadami nilang dalang bag. Ngayon niya pa lamang nakita ang mga taong ito. Kaya nakakasigurado siya na hindi sila taga roon. Aling Shawnee, sino po ba mga yun? Tanong ni Miguel. Kaagad namang dinungaw ng matanda ang muka sa bintana ng tindahan para makita ang tinutukoy ni Miguel. Ah, yan ba? Sila Nanay Ibiang yan at anak niyang si Nina. Bagong lipat lamang dyan sa looban. Tugon ni Aling Shawnee. Nang marinig ni Miguel ang sinabi ng ale, kaagad itong napangiti. Ibig sabihin lang, malimit pa niyang makikita ang dalaga. Aba, bakit mo naman natanong, Miguel? Kursunada mo ano? Tukso ng matanda. Ay, hindi po. Nagtatanong lang eh. Ito naman si Aling Shawnee. Tugon ni Miguel. Kaagad itong tumanggi. Dahil baka pagchismisan pa siya ng mga kapitbahay niya dahil doon. Sos, kunwari ka pa no? Muling tukso ng matanda.
Nang sumunod na araw, nagpunta muli si Miguel sa tindahan. Habang hinihintay niyang mahanap ni Aling Shoni ang binibili, ay siya namang pagsabay sa kanya ng isa pang mamimili. Pabili nga po pala ng mantika. Wika ng babae. Nang mapalingon si Miguel, halos malaglag ang puso niya sa gulat. Nasa tabi niya na pala si Nina. Hindi siya nakagalaw sa kinatatayuan. Napakaamo talaga ng mukha ng dalaga. Pati ang boses ay napakalambing. Yung tipong hindi mo maiisip kung paano ito magalit. Ubod din ng pango si Nina. Gaya sa isang mahalimuyak na bulaklak. Huli na nang malaman niya na kanina pa pala siya nakatitig kay Nina. Bigla na lamang itong napalingon sa kanya. Mabuti na lamang. Mabilis niyang naiwas ang kanyang tingin. Hanggang sa binati siya ng dalaga. Kahit nakatingin na siya sa malayo, wala na itong nagawa kundi harapin ang dalaga. Hi. Yun lang ang nasabi ni Miguel ng mga oras na yon. Napakabilis ng tibok ng puso niya na tila sasabog. Ako nga pala si Nina. Ikaw, anong pangalan mo? Tanong ni Nina. Miguel nga pala. Yun lamang ang nasabi niya. Halos mabulol pa ito sa pagsasalita. Mabuti na lamang. Hindi siya tinawanan ng dalaga. Sa halip ay magiliw pang nagkwentuhan ng dalawa. Galing pala sila sa isang probinsya sa Kabisayaan. Lumipat lamang ng Laguna upang humanap ng swerte. Napakabait din ito. Karamihan sa mga nakikilala niya na ganun kaganda ay masungit. Kundi naman ay maarte. Marami pa nga siguro silang napag-usapan kung hindi lang kay Aling Shoni. Matapos maibigay ng matanda ang mantika, nagbayad lang si Nina at nagpaalam ng umalis. Ngunit kahit wala na si Nina, naroon pa rin ang ngiti sa mukha ni Miguel. Sa tinagal-tagal ng panahon ngayon lamang ulit siya may nakausap na hindi siya nakatikim ng kahit anong panghusga. Simula noon, pagkagaling ni Miguel sa bukid, sinasadya niyang dumaan sa looban upang masilayan si Nina. Hindi naman ito nabibigo dahil madalas nakikita niya ito nagwawalis o hindi kaya naglalaba. Palagi niya rin itong binabati at palagi naman siyang sinusuklian ng matatamis ng ngiti. Minsan pa nga, niyayaya siya ni Nina na magmeryenda. Marami silang napag-uusapan. Kay Nina lamang niya naranasan kung ano ang pakiramdam na magkaroon ng tunay na kaibigan. Habang tumatagal, napapadalas pa ang pag-uusap nila. Unti-unti na silang nakakapagpalagayan ng loob. Hanggang sa kinapalan na ni Miguel ang muka. Nagtapat ito kay Nina. Akala niya nooy magagalit ang dalaga. Pero laking tuwa ni Miguel nang sabihin ni Nina na ganun din ang nararamdaman ito sa kanya. At kung hindi pa nagtapat si Miguel, baka si Nina na ang gumawa. Nagtawanan na lamang ang dalawa. Sa kaniyakap ni Miguel ang kasintahan na mahigpit. Ang akala ni Miguel, tuloy-tuloy na ang masasaya nilang araw. Ngunit isang linggo pa lamang nang maging sila ni Nina, sinubok kagad ang kanilang pagmamahalan. Bigla na lamang nanghina si Aling Ibiang. Lubha itong namayat. Nakaratay na lamang sa higaan ang pobreng matanda at hindi na makakain.
Minungkahi niyang dalhin na nila si Aling Ibyang sa ospital. Pero tumanggi si Nina. Sinubukan ni Miguel na kumbinsihin ng dalaga. Pero pinagpilitan nito na hindi doktor ang kailangan ng matanda. Hanggang sa hindi nagtagal, tuluyan nang namatay si Aling Ibyang. Kaya naiwang mag-isa na lamang si Nina. Hindi naman nagdalawang isip si Miguel na bumukod sa kanila para maging katuwang ni Nina sa buhay. Naging masaya ang mga unang buwan ng pagsasama nila. Higit pa sa mabuting may bahay si Nina. Kahit na marami rin itong ginagawa sa tahanan na isinasabay nito sa pagtatahi. Palagi pa rin itong inaasikaso ang asawa. Madalas, kapag galing si Miguel sa bukid at pagod, bigla na lang itong yayakapin sa likod ni Nina at hahalikan sa pisngi. Madalang din silang hindi magkasundo. At kung magtalo man ay maliit na bagay lamang. Pakiramdam nga ni Miguel, para talaga sila sa isa't isa. Nakakasiguro na rin siya na si Nina nga ang tao na nais niyang makasama ng panghabang buhay. Kaya lalo niyang pinagsikapan ang trabaho. Kahit anong sideline ay pinapasok na ni Miguel. Para kahit papano ay madagdagan ng ipon. Nais niyang mapakasalan at mabigyan ng maginhawang buhay ang pinakamamahal. Ngunit hindi talaga madali ang pag-aasawa. Isang araw, may aasikasuhin si Miguel sa bayan. Inutusan siya ni Nina na bumili ng karne at dugo ng baboy dahil gusto nitong magluto ng dinuguan. Kaso may kamahalan ng presyo ng baboy noon, kaya isda na lamang ang nabili ni Miguel. "Ano ba to, Miguel?" wika ni Nina. Matalas ang titig nito at nakakunot ang noo. Mukhang hindi nito nagustuhan ang binili. "Pasensya ka na, mahal ah. Ang mahal kasi ng..." Natigil sa pagsasalita si Miguel. Bigla na lamang hinampas ni Nina ang lamesa bago pa matapos ang sasabihin. "Ano ba naman, Miguel? Madalang lang naman na mahingin ako sa iyo ah. Hindi mo ba magawa?" wika ni Nina. "Pero mahal, nakabili naman ako ng isda eh. Masarap naman to pag may sabaw." Tugon ni Miguel. "Dinuguan nga ang gusto ko eh." Muling wika ni Nina. Lingid sa kaalaman ni Miguel. Matindi talaga ang galit ni Nina ng mga sandaling iyon. Dahan-dahan niyang nilapitan si Nina upang yakapin. Subalit pinalo lamang nito ang kamay niya na tila batang ayaw magpahawak. Nagmamadali si Nina na lumabas ng tahanan. Dahil alam niyang naiinis ito, kaya hinayaan niya lang muna si Nina na magpalipas ng sama ng loob. Subalit mag-aalas 10 na ng gabi, hindi pa rin ito nakakabalik. Dahil sa pag-aalala ay nagmamadali siyang lumabas ng tahanan para hanapin ang asawa. Ngunit hindi na pala kailangan. Dahil natanaw niya itong papalapit. Ayaw ni Miguel na nagagalit sa kanya si Nina. Muli niyang sinuyo ang asawa. Kagad naman siyang pinatawad nito. Kinabukasan, habang papunta ng bukid, napansin ni Miguel ang kumpol ng mga tao na nagtitipon-tipon doon sa likod ng tahanan ni Mang Mando. Dahil maaga pa naman ang mga oras na yon, lumapit muna ito upang makiusyoso.
Malayo pa ay natanaw na niya ang isa sa mga alaga nitong kambing. Nakahandusay sa lupa at hindi gumagalaw. Halos bumaliktad ang sikmura ni Miguel nang makita sa malapitan. Natunghayan niya ang gutay-gutay na katawan ng kambing. Nakalabas ang mga buto. Nagliliparan na nga ang hindi mabilang na mga langaw sa ibabaw ng bangkay. Hindi lamang yun, dahil naiwan din sa lupa ang napakaraming mansya ng dugo. Mistulan itong inatake ng kung anong hayop. Mang Nando, ano po bang nangyari sa alaga nyo? Tanong ni Miguel. Napatitig sa kanya ang matanda at sinabing, Inatake ng aswang ang alaga ko. tugon ni Mang Mando. Nagtayuan ang mga balahibo ni Miguel sa sinabi ng matanda. Sa itsura ng kambing, mukhang hindi nga tao ang makakagawa nun, kundi isang halimaw. Nang makauwi si Miguel ng hapon, kaagad niyang binalita yon kay Nina. Gaya niya, hindi rin ito makapaniwala sa nangyari. May aswang pa pala sa panahon ngayon? Tanong ni Nina. Hindi ko nga alam, Hali. Pero parang aswang talaga ang may gawa nun. Yung katawan ng kambing nakabulatlat. Tapos yung mga lamang loob. Baka naman yung mga adik lang yung gumawa nun. Sabat ni Nina. Oo nga no, baka nga. Pero mas maganda kung mag-iingat pa rin tayo. Wika ni Miguel. Sumang-ayon naman sa kanya si Nina. Noong gabi ding yon, sinigurado muna ni Miguel na nakasarado ng mabuti ang bahay nila bago siya natulog. Ngunit sa kabila na naging pag-iingat ni Miguel, may nangyari pa ring hindi inaasahan. Huwebes ng gabi, naalimpungatan si Miguel. May kakaibang ingay sa labas, kasabay na nakahihindik na ungol. Ngayon pa lamang siya nakarinig ng ganong tunog. Tila isang mabangis na hayop o hindi na may naulol na aso na handang mangagat. Dama ni Miguel ang pagsakop ng kilabot sa buong katawan. Tila may kung anong demonyong nasa labas ng tahanan. Subalit higit siyang kinabahan nang hindi niya makapa sa tabi si Nina. Napabalikwas ito at nakitang wala nga si Nina sa kanilang higaan. Sinubukan niya ring hanapin ito sa buong tahanan. Subalit nabigo lang si Miguel. Nang mga sandaling yon, kumakalabog na ang puso ni Miguel sa kaba. Pinagpapawisan na din ito ng malamig. Baka nasa labas ng tahanan si Nina dahil naroon ang kanilang palikuran. Kung tama ang hinala niya, baka lusubin ito ng kung anong nilalang na gumagawa ng ingay. Pero wala nang sinayang na oras si Miguel. Dali-dali nitong kinuha ang itak at flashlight. Lumabas ito ng tahanan. Pumunta sa likod bahay na nagtataasan ng mga damo. Hanggang sa itinutok ni Miguel ang dalang flashlight sa mga damo. Pero wala naman siyang nakita. Inilawan niya rin ang mga puno ng nyog. Subalit wala naman siyang napansin na kakaiba. Masinsin pa niyang sinuyod ng tingin ng paligid. Hanggang sa bigla na lamang may humawak sa balikat niya. Napatalo nito sa gulat. Ganun na lamang ang kabog ng puso ni Miguel. Nang tinignan niya kung sino ang humawak sa kanya,
Nakita niya si Nina. Siya lamang pala ang humawak kay Miguel. Akala niya ito na yung nilalang na gumagawa ng ingay. Napahawak na lang ito sa dibdib. Tinakot mo naman ako, mahal. Akala ko kung sino na eh. Wika ni Miguel. Pasensya ka na, mahal ah. Ano ba kasing hinahanap mo dyan? Tsaka, bakit ba hawak mo yung itak mo? Tanong ni Nina. Hindi mo ba narinig yung kakaibang ingay? Yung parang umuungol? Muling tanong ni Miguel. Pero umiling lamang ang asawa sa kanya. Wala ka ba talagang narinig? Napakaingay nun ah. Parang asong nababaliw. Pagpupumilit ni Miguel. Wala nga, mahal. Baka naman pagod ka lang. Subsub ka kasi masyado sa trabaho eh. Tugon ni Nina. Napabuntong hininga si Miguel. Oo nga, mahal. Baka nga guni-guni ko lang yun. Pasensya na. Wika ni Miguel. Hindi na ito naghinala. Kung totoo na may parang halimaw na umaaligid sa tahanan, walang dahilan upang hindi yon mapansin ni Nina. Tsaka mahal, hindi ka dapat lumalabas ng ganitong mga oras eh. Di ba may bali-balita nga tungkol sa mga pumapatay ng hayop? Paalala ni Miguel. Napakamot naman ng ulo si Nina. Hindi kasi ako makatulog, mahal eh. Kaya naisip ko magpahangin lang sandali. Tugon ni Nina. Pinagalitan talaga ni Miguel ang kinakasama. Lubha itong nag-aalala. Nangako naman si Nina na hindi na uulitin pa. Sa paglipas ng mga araw, lalong umugong ang mga usap-usapan tungkol sa pinaniniwalaang aswang. Kundi nawawala ang mga alagang hayop, natatagpuan na lamang ang mga itong patay at tila kinain ng buhay. Ayon pa sa mga kapitbahay ni Miguel, nakakarinig din sila ng mga kakatuwang ungol sa hating gabi. Tahol pa ng tahol ang mga aso. Minsan pa nga'y may naririnig din silang kung ano na naglalakad sa bubungan. Lahat tuloy ay nababahala na para sa kanilang kaligtasan. Kaya nagpasya ang kapitan na magsagawa ng pag-iikot tuwing gabi. Dahil may bayad daw sa mga tutulog. Nagpresenta na sumama si Miguel. Naging tahimik naman ang lugar na magsimula sila. Wala ring napansing kakaiba ang kanilang grupo. Kasabay noon tumigil ang mga balita patungkol sa mga nawawalang hayop. Nagpatuloy yon ng mga ilang araw. Akala nga nila Miguel ay ayos na ang lahat. Pero nang sumapit ang Sabado, may nangyaring hinding-hindi niya malilimutan. Tuloy pa rin sa paglilibot sina Miguel. Kaso nga lang, sumama ang pakiramdam ng kapitan. Kaya maaga silang natapos at naghiwa-hiwalay. Pauwi na si Miguel ng mga oras na yon nang makarinig siya ng mga atungal. Kagaya ito ng nakakakilabot na tunog na narinig niya noon sa tahanan. Kagad siyang kinilabutan. Nagtayuan ang lahat ng mga balahibo sa katawan. Nag-iisa lamang siya sa kadiliman ng mga oras na yon. Bumibilis na ang tibok ng puso ng binata.
Nang inikot niya ang tingin sa lugar at dumako ang mga mata sa puno ng mangga. Halos lumabas ang puso niya ng mga oras na yon. Sa likod ng puno, may natanaw siya na kung ano na tila nakatingin sa kanya. Abot-abot ang naging kaba ni Miguel. Sa tingin niya ay yun na ang aswang na tinutugis nila. Pinaspasan ni Miguel ang lakad. Subalit kahit anong bilis na gawin niya, naririnig pa rin niya ang malahalimaw na mga tunog. Sinusundan siya ng nilalang. Sinubukan niyang tumakbo subalit nanlambot ang mga binti sa takot. Kaya bigla na lamang itong nadapa. Hindi na nakatayo si Miguel. Ganun na lamang ang kilabot na naramdaman niya. Halos hindi na rin ito makahinga. Lalo pa na makarinig siya ng malakas na sigaw. Dali-daling napalingon si Miguel at natanaw ang isang nilalang. Nakatuwad na tila aso. Tumatakbo gamit ang mga kamay nito at paa. Pasugod na ito sa kanya. Pero sa takot ni Miguel ay hindi na siya nakagalaw. Mabilis siya nitong nilapitan hanggang sa maaninag na niya ang nagtatayuan nitong buhok. Ang pulos itim at nanlilisik nitong mga mata. Gayon din ang matatalas na mga ngipin sa bibig. Tumutulo rin ang laway ng nilalang na yon na tila nasasabik ng kumain. Wala nang nagawa si Miguel kundi sumigaw. Hindi naman natinag sa paglapit ang halimaw hanggang sa makalapit sa paanan niya. Subalit sa halip na sakmalin, tinitigan lamang siya nito gamit ang napakalalim na mga mata. Maawa ka sa akin. Wika ni Miguel. Hanggang sa umungol ng malakas ang halimaw. Sa gulat niya at pagkasindak, itinago na lang ni Miguel ang muka sa likod ng mga kamay. Hindi niya alam kung paano ngunit maya-maya lang, kusa na lamang umalis ang aswang. Tila nawala na yata ito ng gana. Kahit nakaalis na ang nilalang, napakabilis pa rin ang tibok ng puso ni Miguel. Pakiramdam niya ay hihimatayin siya ng mga oras na yon. Buong akala na yun na ang kanyang katapusan. Nagmamadali na itong umuwi ng tahanan dahil baka balikan pa siya ng nilalang. Nang makapasok sa bahay, doon pa lamang nakahinga ng maluwag si Miguel. Kaagad niyang hinanap si Nina. Natagpuan niya ito sa kanilang kwarto. Mahal? 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 Paulit-ulit na wika ni Miguel. Nakita ko yung aswang, mahal. Muling wika ni Miguel. Subalit sa halip na mabigla, naabutan niya ito sa sahig habang umiiyak. Napansin rin ni Miguel na may hinawi sa mukha si Nina bago ito humarap sa kanya. Bagamat hindi pa rin may kakaila ang lungkot sa mapupula at namumugto nitong mga mata. Mahal, ano bang problema? Tanong ni Miguel. Ngunit hindi na sumagot pa si Nina. Niyakap lang siya nito ng mahigpit. Mahal, patawarin mo ko. Tugon ni Nina. Umiiyak ito ng malakas. Naguluhan si Miguel sa sinabi nito. Nagtataka ito dahil wala naman silang problema. Mag-iisang linggo na silang hindi nag-aaway. Ha?
Ano bang sinasabi mo, mahal? Bakit? Tanong ni Miguel. Mahal, huwag kang mabibigla. Tugon ni Nina. Hanggang sa napalunok na lamang ng laway si Miguel sa sinabi ng asawa. Ako yung sumugod sa iyo kanina. Ako yung aswang, mahal. Tugon ni Nina. Hindi makapaniwala si Miguel sa mga narinig. Tila nabuhusan siya ng malamig na tubig. May kung anong bumara sa kanyang lalamunan kaya hindi na siya nakapagsalita. Hindi din ito makahinga ng mga oras na yon. Di magandang biro yan, mahal ah. Wika ni Miguel. Pero umiiling lang si Nina. Hindi ako nagbibiro, mahal. Ako yung aswang na hinahanap niyo. Ako yung pumapatay sa mga hayop. Tugon ni Nina. Napahagulgol na lamang si Nina nang mabitawan nito ang mga salitang yon. Napaigdad si Miguel. Hindi na malaman ang gagawin. Hindi niya talaga sukat akalain na ang butihin niyang kinakasama ay isa palang aswang. Nang maigalaw nga ni Miguel ang mga paa, dali-dali itong lumabas ng tahanan. Kumaripas ng takbo na tila batang hinahabol ng malaking aso. Kaagad naman itong dumiretso sa tahanan ng mga magulang. Halos sirain na ni Miguel ang pinto sa kakahambalos dahil natagalan bago nila napagbuksan. Napatanong pa ang mga magulang kung anong nangyari at para itong nakakita ng multo. Pero may nabuti na lamang ni Miguel na tumahimik. Sinabi na lamang niya na may kaunti lamang silang hindi pagkakaunawaan ni Nina upang hindi na mag-alala ang mga magulang. Kinabukasan, maagang umalis si Miguel dahil may kumukontrata sa kanyang gumawa ng bahay. Tamang-tama naman dahil minabuti niya munang iwasan si Nina. Sariwa pa rin sa alaala niya ang mga naganap ng gabing yon. Dama pa ni Miguel ang kilabot sa mga buto at kalamnan. Maisip lamang ang nakahihindik na anyo at itsura ni Nina. Nang makauwi ng hapon, kaagad ipinaalam ng ina na dumaan sa kanila si Nina. Hinahanap ang binata. Pinapasabi din ni Nina na babalik ito kinabukasan upang magkausap sila. Pinayuhan si Miguel ng mga magulang na pag-usapan ang kanilang hindi pagkakaintindihan dahil hindi maganda sa mag-asawa na pinapatagal ang problema. Subalit hindi pa niya yata magagawa yon. Wala pa itong lakas ng loob na harapin ang asawa. Kagaya naman ng sinabi ni Nina, araw-araw itong nagpupunta sa tahanan ng mga magulang ni Miguel. Kaya madalas, gabi na ito umuwi upang makaiwas. Minsan rin ay nagtatago muna si Miguel sa kapitbahay hanggang sa umalis si Nina sa tahanan. Wala pa talaga itong balak na kausapin ang kinakasama. Bukod sa natatakot, hindi rin alam ni Miguel ang sasabihin dito. Magkagayon pa man, hindi tumigil si Nina. Hanggang sa isang gabi ay natsyempohan nito ang pag-uwi niya. Wala nang nagawa si Miguel kundi ayain ito sa loob ng tahanan. Nakiusap naman si Miguel sa mga magulang
na kung pwede ay iwanan na muna sila. Kaagad namang pumayag ang mga ito. Hinayaan ng dalawa na makapag-usap. Kamusta ka na, mahal? Sabi nila nanay. Natigil sa pagsasalita si Nina. Bakit mo nagawa yun? Diretsahang tanong ni Miguel. Hindi nakaimik ang asawa. Bakit ka pumapatay ng mga hayop? Muling tanong ni Miguel. Tawarin mo ko, mahal. Yun lamang ang nasabi ni Nina at yumuko. Napansin niya rin ng punasan ni Nina ang mga ito. Paano naman kita mapapatawad kung hindi ka magpapaliwanag? Wika ni Miguel. Sandaling tumingin sa kanya si Nina bago ito yumuko ulit. Maniwala ka sa akin. Hindi ko naman ginusto yun eh. Wika ni Nina. Pero ba't nagawa mo yun sa akin? Sabihin mo nga. Tanong ni Miguel. Hanggang sa tuluyan ng gumapang ang luha pababa sa mukha ni Nina. Pasensya ka na, mahal. Hindi ko na kasi mapigilan ang sarili ko kaya ako nagawa yun eh. Para bang labis ang pagkauho ko sa dugo. Natatakam naman ako sa laman. Kapag hindi ko ginawa yun, baka kasi makapatay na ako ng tao eh. Wika ni Nina. Kinilabutan si Miguel sa mga sinabi ng asawa. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip niya ang salitang dugo, laman, at makapatay. Yon ang naririnig niya. Hindi lang din natatakam na kumain ng hayop ang asawa. Kay Nina din mismo nang galing na maaaring magawa rin niya iyon sa tao. Kung nagkataon, baka magawa rin ito sa kanya. Gaya nung nangyari ng gabing sinugod siya nito. Umalis ka na lang. Huwag ka na magpapakita sa akin. Wika ni Miguel. Yun na lamang ang nasabi niya sa asawa. Miguel, pakiusap. Huwag mo namang sa akin gawin to. Ikaw na lang ang meron ako eh. Tugon ni Nina. Ano ba? Umalis ka na sabi! Sigaw ni Miguel. Sa pagkakataong yon, napaigdad pa si Nina sa ginawa niya. Kaya kagad itong sumunod. Yon ang unang beses na napagtaasan niya ng boses si Nina. Ngunit hindi na ito ang babaeng asawa niya. Bagkus isa na itong halimaw na kailangan niyang pigilan. Nang masiguro ni Miguel na nakaalis na si Nina, dali-dali itong pumunta sa tahanan ng kapitan. Kapitan! Kapitan! Wika ni Miguel habang kinakalampag ang kanilang tarangkahan. Maya-maya pa, lumabas din si Kapitan Andres. Oh, ikaw pala Miguel. Bakit ka na pa rito? Tanong ni Kapitan Andres. Kapitan, may kailangan po kayong malaman. Tugon ni Miguel. Tungkol saan naman yon? Bakit parang hingal na hingal kang papunta dito? Muling tanong ng kapitan.
Maaari niya na sanang isuplong ng mga sandaling yon si Nina nang hindi na ito makapambiktima muli. Subalit hindi niya magawa. Sa isang iglap ay naalala niya ang lahat ng kanilang pinagsamahan. Sa ilang buwan na magkasama sila, napakaraming magagandang alaala ang nabuo ng mag-asawa. Napakabuti ni Nina sa kanya. Kay Nina lamang nakaranas si Miguel ng ganong kabaitan. Si Nina rin ang unang taong umunawa at dumamay sa kanya. Si Nina rin ang unang taong nagparamdam sa kanya na may halaga pala ang isang tulad niya. Hindi tumingin si Nina sa panlabas na anyo. Bagkus ay sa nilalaman ng puso. Kaagad na nanlabo ang mga mata ni Miguel. Hanggang sa hindi na niya napigilan at nahulog na ng tuluyan ang luha sa kanyang mukha. Naiinis siya sa sarili. Muntik nang ipagkalulo ni Miguel ang taong pinakamamahal. Ayos ka lang ba, Miguel? Tanong ni Kapitan Andres. Opo, Kapitan. Ayos lang naman po ako. Pasensya na po. Tugon ni Miguel. Yun na lamang ang nasabi niya sa kapitan. Kumaripas ito pa uwi. Sandali lang, Miguel! Sigaw ng kapitan. Subalit nagpanggap na lamang ito na hindi niya narinig. Sa kabila na napagtanto ni Miguel, iniwasan niya pa rin si Nina. Kahit mahal na mahal niya ito, hindi niya naman maaaring konsintihin ang mali nitong ginagawa. Hanggang sa isang araw, nakapag-usap sila at hiniling ni Miguel na wag na siyang pumatay. Yun lang ang tangi niyang kondisyon upang makipagbalikan siya kay Nina. Subalit tumanggi ito. Kahit yun din ang gustuhin ni Nina, hindi naman ito maipapangakong mapipigilan ang sarili sa lahat ng pagkakataon. Nagdaan pa ang mga araw at patuloy pa ring hiningi ni Nina ang kapatawaran ni Miguel. Ngunit hindi pa siya nakahandang ibigay yon. Sabado ng gabi, nagising si Miguel dahil sa mga sigawan. Dali-dali siyang bumalikwas. Lumabas ng tahanan upang alamin kung ano ang nangyari. Kaagad niyang napansin na maraming tao ang nagtipon-tipon sa kalsada kahit 10 oras na ng gabi. Dali-dali niyang nilapitan ang mga tao roon upang magtanong. Aling tata, ano po bang nangyayari? Tanong ni Miguel. Ay nako, nakita raw ni Mang Mando yung aswang. Nasaksak niya pero nakatakas kaya hinahanap nila kung saan nagpunta. Tugon ni Mang Tata. Tila lumukso ng tibok ang puso ni Miguel sa sinabi ng matanda. Nanlamig ang buo niyang katawan. Kasabay ng naramdamang panghihina. Kung tama ang sinasabi nito, siguradong nasa panganib si Nina. Kaagad na itong kumaripas ng takbo para hanapin ang asawa. Pero ilang oras na itong naghahanap. Ngunit bigo siyang makita ang asawa. Hanggang sa napagpasyahan niyang umuwi at hanapin sa bahay ang asawa. Nang makauwi ng tahanan, kaagad niya itong tinawag. Subalit wala siyang narinig na tugon. Sa halip ay mga mahihinang pag-ungol. Kagaya ng tunog na sumisindak sa kanya noong nakaraan. Ngunit ng mga sandaling yon,
Marinig din sa ungol na tila nangihina ito. Nakakasigurado si Miguel na kay Nina nang gagaling ang mga tunog. Kagad siyang pumasok ng silid. Naroon nga si Nina sa kwarto. Magulo at nagkalat ang mga gamit sa silid. Ngunit naroon ito nakasalampak sa sahig. Ibang-iba ang itsura nito. Buhaghag ang buhok. Puno ng galit at kasamaan ang mga mata. Ang balat pa nito'y maitim at may makapal na balahibo. Gaya ng sa panike. Habang ang mga kuko na may mahaba at matatalim. Nakabuka pa ang bibig nito at nakaumang ang mga ngipin at pangil. Pero sa kabila ng nakakatakot itong anyo, alam ni Miguel na ang nilalang na yun pa rin ang taong pinakamamahal niya. Tama nga ang narinig ni Miguel. Kagad niyang napansin ang mga nagkalat na dugo sa sahig. Ganon din ang damit ni Nina. Namumula pa ito sa mantsa ng dugo. May saksak nga si Nina sa bandang tiyan. Dahan-dahan siyang lumapit kaya lang. Hindi naman ito nagustuhan ng nilalang. Ibinuka ni Nina ang bibig ng mas malaki. Itinaas din ng mga kamay na may matatalas na kuko. Bagamat wala nang pakialam si Miguel kung mamatay man siya ng mga oras na yon. Ang mahalaga lang sa kanya, muli niyang mayakap ang kanyang pinakamamahal. Patawarin mo ko, mahal. Hindi dapat kita pinabayaan eh. Wika ni Miguel. Dahil sa pinagsamang lungkot at pagsisisi, umapaw na lamang ang luha sa mga mata ni Miguel. Tungkulin niyang pangalagaan si Nina. Ngunit hindi naman niya yon nagawa. Unti-unti namang humina ang mga ungol hanggang sa makarinig siya ng boses. Mahal ko, huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala ka namang kasalanan eh. Wika ni Nina. Nang muli niyang titigan ang mukha nito, wala na ang puot na buwabalot dito. Muli rin niyang nakita ang mapupungay na mata ni Nina. Pati na ang maamo nitong mukha. Nagbalik na ito sa dati. Nakatingin pa ito sa kanya na tila pinapatawad na siya sa mga naging pagkukulang. Huwag kang mag-alala, mahal. Pangako, hindi ka na nila masasaktan. Mabuti na lamang. Hindi ganon kalalim ang naging sugat ni Nina. Dahil hindi rin naman palabas-labas. Walang nakaalam sa nangyari. Nang makabawi naman ang lakas si Nina, niyaya na niya itong umalis. Hindi naligtas si Nina sa lugar na yon. Hindi na rin maaatim ni Miguel na mapahamak muli ang minamahal. Madali naman siyang nakahanap ng bagong lugar na titirahan. Malapit sa bundok ang nahanap na lugar ni Miguel. Magkakalayo rin ang mga bahay roon at kakaunti lamang ang mga tao. Sa dami ng mga puno ay nakakasigurado si Miguel. Mananatiling lihim ang pagkatao ni Nina doon. Tamang-tama lamang upang makapagsimula muli. Kahit na naubos na ang kanyang ipon ay hindi na mahalaga sa kanya. Naging maayos naman at tahimik ang buhay nila. Unti-unti na ring natanggap ni Miguel ang pagkatao ni Nina. Nagagawa na nga niya ng paraan ang mga pagkakataon na nananaig ang pagiging aswang ng asawa.
Minsan siya pa ang nanguhuli ng mga ligaw na hayop at ipinapakain kay Nina. Nagtagal sa ganong eksena ang dalawa hanggang sa nagpasya ang mag-asawa na hindi na umalis sa lugar. Doon na lamang sila mananatili, malayo sa mga tao, malayo sa mga mapanghusgang mga mata. Namuhay sila ng walang kapitbahay at maligaya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Bernard. Walang eksaktong taon. Bicol. Ilang dekada nang magtataho si Mang Eduardo. Dito niya binubuhay at pinagtapos ang 5 anak sa kolehiyo. Madaling araw pa lamang, naglalako na ang matanda at nag-iikot hanggang sa karatig bayan upang magtinda ng taho. Disente naman ang kita ni Mang Eduardo. Sapat naman ito kahit na nakakapagod. Ngunit dahil mag-aanim na pong taon na si Mang Eduardo, unti-unti nang nangihina ang katawan nito. Ang dating 4 na bayan na kanyang nalilibot, 2 na lang ngayon. Pero dahil nakapagtapos na rin naman ng 5 anak, hindi naman niya kailangan pang dumoble kayod. Tumutulong naman ang mga ito sa gastusin. Ngunit ganun pa man, nakagawian na ng ama na magtinda ng taho. Kaya kahit pinapatigil na siya ng mga anak, hindi niya ito sinunod. Isa sa mga suking mamimili ni Mang Eduardo si Bernard. Gumigising ng alas 5 ng umaga ang binata para lamang makabili ng taho. Minsan ay napapakwento pa ang matanda sa kanya sa mga karanasan, kaya naman kahit papano ay nakilala niya ito. Sobrang humahanga si Bernard kay Mang Eduardo dahil kahit matanda na ito ay kumakayod pa rin. Naaalala ng binata ang yumaong ama, kaya naman ginagawa niyang makipagkwentuhan dito at minsan pa ay sinasamahan niya itong maglibot sa bayan. Maraming kwento ang matanda sa kanya, tulad ng paano niya nakilala ang asawa, mga napagtapos na anak, ngunit ang tumatak kay Bernard, ang mga kwento ni Mang Eduardo tungkol sa mga elemento, aswang at mga multo. Bagamat hindi naniniwala si Bernard, naaaliw naman siya sa mga pambihirang kwento ng matanda. Ikwinento nito ang mga engkwentro sa aswang noon, mga manananggal, tikbalang at mga duwende. Sinabi rin ni Mang Eduardo kung ano ang panlaban sa mga ito. Kahit napapahaba na ang kwentuhan ng dalawa, hindi naman siya kailanman nawala ng gana. Isang araw, hindi dumating si Mang Eduardo. Matagal na naghintay si Bernard, ngunit pagsapit ng gabi, inisip na lamang na siguro ay nagpapahinga ang matanda. Hanggang ang isang araw ay naging 1 linggo. Hindi inaasahan ng binata nang mapabalitang yumao na si Mang Eduardo. Nabalot ng kalungkutan si Bernard at hindi niya matanggap na 2 beses siyang nawala ng itinuturing na ama. Simula noon, tanghali na kung magising si Bernard. Ayaw na niyang magising na madaling araw dahil naaalala lamang ang matanda. Lumipas pa ang ilang buwan. Unti-unti nang napapawi ang kalungkutan ni Bernard. Hindi naman alam ng binata kung papaano namatay ang matanda o kung saan man ito binurol. Nalaman na lamang niyang patay na ito nang may kumalat na balita. Napatay na ang isang magtataho at sakto namang hindi dumadaan ito sa bayan. Isang araw, hindi makatulog si Bernard. Napagpasyahan niyang libutin ang bayan at magpahangin. Makalipas ang ilang minuto ng paglalakad, hindi mapigilan ni Bernard na tumulo ang mga luha. Naalala niya ang mga sandaling kasama niya si Mang Eduardo. Upang mabawasan ang kalungkutan, napagpasyahan niyang uminom sa karatig bayan.
Makalipas lamang ang ilang oras ay umuwi na rin ang binata. Habang naglalakad, pakiramdam niyang merong nanonood sa kanya. Ngunit tuwing lilingon naman sa likuran, wala naman siyang nakikitang tao. Sinubukan ng binata na maglakad ng mabilis. Ngunit dahil sa dilo ay natutumba ito. Makalipas ang ilang minuto ay napatingin siya sa isang bolang apoy. Hindi naman niya malaman kung totoo ba ang nakikita o dahil lamang ito sa kalasingan. Naalala niya ang kwento ni Mang Eduardo tungkol sa San Telmo. Ayon sa matanda, isa itong kaluluwa. Dahil sa nais niyang makita muli sa huling sandali, nagdesisyon ng binata na sundan ng apoy. Hindi ito katulad sa ikwinento ng matanda sa kanya. Dahil ang sabi ay gumagalaw lamang ito sa isang direksyon. Ngunit ang apoy na nakikita ng binata, naglalaho at biglang lilitaw sa isa pang lugar. Makalipas ang ilang sandali na pagsunod ni Bernard sa apoy, tuluyan na itong nawala at hindi na lumitaw. Natawa na lamang ang binata sa sarili at kaagad ding bumalik. Alam naman niya ang pasikot-sikot sa bayan kaya hindi siya natakot na mawala. Habang naglalakad, nakarinig siya ng kakaibang tunog na gayon lamang narinig. Hanggang sa tuluyan niyang matukoy kung saan ito nanggagaling. Isang tiktik. Ngunit hindi naman kinabahan ng binata dahil malakas ang tunog. Hanggang sa hindi napansin ni Bernard ang agaran nitong paghihina. Kaya naman patuloy lamang siya sa paglalakad. Ngunit nang maalala ang kwento ng magtataho, kaagad siyang kumaripas ng takbo. Naalala niyang mapanlinlang ang mga tiktik. Sa oras na humina ang kanilang tunog, yun na ang hudyat na malapit na ito. Bagamat hindi nakikita ni Bernard ang nilalang, hindi siya tumigil hanggang sa tuluyan na siyang makalayo. Makalipas lamang ang ilang sandali, napag-isipan ni Bernard na umihi sa isang tabi. Naghanap siya ng malapit na puno at doon niya ito ginawa. Pagsara ng pang-ibaba, nakita niya ang kumpol ng lupa. Kaya lumuhod si Bernard at paulit-ulit na humingi ng tawag. Buti na lamang at merong puno ng mangga ilang kilometro malapit sa kinaroroonan. Kaagad siyang pumitas at inalay ito sa lupa. Matapos iyon ay nagpatuloy na muli sa paglalakad si Bernard. Kinakabahan na ang binata dahil baka hindi sapat ang alay at paghingi niya ng tawad sa mga nuno sa punso. Makalipas lamang ang ilang sandali, nasa bayan na si Bernard. Gustong-gusto na niyang makauwi upang matulog ngunit natigilan siya na makakita ng itim na aso sa daan. Hindi na sana niya ito papansinin. Ngunit namutla ang binata nang matitigan niya ang aso. Ngunit nang maalala niya muli ang kwento ng magtataho tungkol sa mga aswang na nag-aanyong hayop. Minsan ay kambing, baboy, pero ang paborito nilang anyo ay aso. Malalaman mong aswang ito kung kakaiba ang kinikilos ng hayop at makikita mo ang tunay na itsura nito kung titingin ka sa pagitan ng iyong binti. Upang makasigurado, ginawa ito ni Bernard. Nakita niya ang tunay na anyo ng nilalang. Kaagad siyang hinabol ng hayop at kumaripas naman ito sa pagtakbo. Halo-halo ang nararamdaman ng binata. Galak dahil nakaengkwentro ng mga nilalang. Takot na maaaring maging biktima siya ng aswang at lungkot dahil wala na si Mang Eduardo upang pagkwentuhan ito. Hindi na kinaya ni Bernard ang pagod, kaya napagpasyahan na lamang na harapin ang nilalang. Habang tinitignan niya ang hayop, biglang may tumawag sa pangalan niya. Kaagad napatayo si Bernard sa narinig. Dahil pamilyar ang boses nito, kaagad na nawala ang takot ni Bernard sa nilalang at hinanap ang pinagmumulan ng tunog. Tumulo na lamang ang luha ng binata nang makita ang pamilyar na puting pangitaas at sombrero ni Mang Eduardo. Nilapitan niya ang matanda at kinausap.
Nginitian lamang siya nito at kaagad di nagpaalam. Nagising na lamang si Bernard sa kwarto katabi ang inang nag-aalala. Ano ka ba naman, Bernard? Katanda-tanda mo na nagagawa mo pang maglasing. Buti na lang ay natagpuan ka ng tatay mo. Nakahandusay ka sa kalsada. Buti at hindi ka nasagasaan. Wika ng ina at nagpatuloy pa ito sa pagsermon kay Bernard. Bagamat masakit ng ulo ng binata dahil sa pagod, alak at dagdag pa ang ina. Masaya naman si Bernard na kahit hindi man totoo ang naranasan. Nagpapasalamat pa rin siya na kahit papano nakapagpaalam na siya sa matanda at nakaengkwentro ang mga kwento ng magtataho